Alam niyo po ba mga kapatid, haleluya, pag ang isang tao ay patay na talaga yan. Wala ka nang magagawa dyan. Kahit sumigaw ka dyan ng sumigaw sa harapan niya, wala yan. Wala nang pakiramdam. Kahit kurtin-kurtin mo yan, suntok-suntukin mo yan. Mga kapatid, kahit bulungan mo, sabi, ang gwapo mo. Wala na. Wala na po mga kapatid. Kasi patay na po yan. Amen po ba? At huwag na po tayong matakot mga kapatid. Tandaan natin, lahat tayo doon din ang patungo natin. Ayaw mo at sa hindi, mga kapatid, doon ang patungo mo. Mamamatay tayong lahat. Sapagkat walang tao, mga kapatid, na nabubuhay dito sa mundo na hindi mamamatay. Lahat mamamatay. Yung hayop nga mamamatay. Amen po ba? So, pero ang tanong po mga kapatid, kung sakaling ikaw ay mamatay, anong ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay sa harapan ng Diyos? Amen po ba? Ito, Panginoon, naglaklak ng naglaklak. Ito, Panginoon, nagwalwal lang ako ng nagwalwal. Ganun ba pwede natin i-describe sa harapan ng Diyos? Ito po, Panginoon, nagsugal lang ako ng nagsugal. Oh, mga kapatid. Ito po, Panginoon. Wala, nanira lang ako ng kapitbahay ko. Oh, dahil sa paninira ko, nasaksak ako. Di ba? Mga kapatid. So, napakasaklap ng iyong kamatayan, mga kapatid. Napakasaklap. Hindi ba pwede na kung sakaling mamatay tayo, ay nakatupad tayo sa kalooban ng Diyos? Praise the Lord. Amen? Amen. Kung mamamatay ka man, tignan ninyo mga kapatid, no? Parang, ang sama naman magsalita ni brother. About patay. Wala, ito nasa isip ko eh, sorry. Buong week, itong nasa isip ko, mga kapatid. Puro patay. Ako nga natutulog dito mag-isa sa church eh. Nasa isip ko pa rin yung patay. Nabiyari ako, patay pa rin yung nasa isip ko. Eh, ito ang pag-uusapan natin mga kapatid. Ngayon mga kapatid, bago yan, basahin po muna natin ang Genesis 3:17 hanggang 19. Sabi po dito sa 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang ipinagbabawal kung bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa harap ng pagbubungkal, pagkain may magmumula. 18, mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. 19, sa pagod ng pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Praise the Lord. So mga kapatid, ito'y nakasaad na sa Biblia na sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw ay nanggaling sa alabok, ngunit ikaw ay sa alabok ka rin babalik. Kaya lahat tayo mga kapatid, gaya ng sabi ko kaganina, doon ang ating patungo. Doon ang ating papunta. Kaya ang ating pamagat mga kapatid, ang buhay mo ay hindi iyo. Hindi sa'yo. Totoo po mga kapatid, ang buhay na meron ka, hindi yan sa'yo. Galing yan sa Diyos. Pagmamay-ari yan ng Diyos, kapatid. Amen po ba? Pagmamay-ari yan ng Diyos at pinagkatiwalaan ka sa buhay na meron ka. Kasi inaasahan ng Diyos, dahil ipinagkatiwala sa iyo yung buhay, ay maganda mo itong gagamitin o mabuti mo itong gagamitin. Pero sa kasamaang palad po mga kapatid, maraming tao na hindi nila alam kung paano gamitin ang buhay. Right. Kaya yung buhay na ibinigay sa kanila ng Diyos o yung pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, basta na lang nila gamitin sa masamang bagay.
Hindi nalalaman ng tao, mga kapatid, ang kanilang ginagawa. Basta't ang gusto nila sa kanilang sarili ay yung maging masaya sila. Kahit tinatapakan nila ang Diyos. Yan po, mga kapatid, ang katotohanan. At ang ganitong klaseng tao, mga kapatid, na kanilang gamitin ang kanilang buhay sa masasamang bagay, ito yung mga tao na hindi nila kinikilala ang Diyos. Hindi nila kinikilala. Bagamat naririnig nila yung salita ng Diyos, naririnig nila yung masama o yung mabuti na mula sa salita ng Diyos, pero binabaliwala nila ito sa kanilang puso. Tandaan mo, kapatid, sinasabi ko sa iyo, mamamatay ka rin. Amen. Right. Amen po ba? Amen. At sa iyong pagkamatay, kapatid, at pagdating ng panahon, ay haharap ka sa hukuman ng Diyos. At ilalantad ang lahat ng iyong mga ginawa. Kung ano ang ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay pa. Amen. Amen? Kung ilantad ng Diyos ang iyong mga ginawa sa lupa nung panahon ikaw ay nabubuhay, handa ka bang pakinggan yung mga ginawa mo? Handa ka ba? Amen po? At sigurado ka, kapatid, pag napakinggan mo ang mga ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay sa lupa, sigurado ka bang ikaw ay ligtas? Sigurado ka ba na sa langit ka talaga pupunta? Amen po ba? Mga kapatid, mag-isip-isip tayo sa mga katanungan na yon. May kasiguraduhan ba tayo sa buhay na meron tayo? Sino ang nagdadalawang isip? Sino ang siguradong ligtas na? At sino ang siguradong hindi ligtas? Mga kapatid, kung ikaw sa sarili mo at nakikita mo sa sarili mo, kapatid, na parang hindi ka pa ligtas kasi wala kang ibang ginawa sa buhay mo kung hindi magpakasama, hindi pa huli ang lahat. Amen. Right. May pag-asa pa. May pagkakataon pa Praise the Lord. para sa iyo. May buhay ka pa, may lakas ka pa, at naririnig mo pa ang salita ng Diyos. Kaya dapat na ikaw na walang kasiguraduhan sa iyong buhay na patungo sa kapahamakan, dapat alam mo na ang gagawin mo dahil narinig mo na ang salita ng Diyos. Amen. Dapat ikaw na isang tao, dapat hindi ka na nagpapatumpik-tumpik pa. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka ligtas. Pero doon naman sa mga tao na sigurado sila na ligtas sila, huwag ka rin magpasiguro. Amen. Amen? Baka dumating din yung panahon, kapatid, na mawala yung kaligtasan sa'yo. Baka dumating yung panahon na nakasaad sa Biblia na tatalikod ka rin sa pananampalataya na meron ka at maniniwala ka ulit sa mga aral ng demonyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, bantayan ninyo ang inyong mga sarili. Magbantay kayo. Amen po ba? Dumarating talaga sa point, mga kapatid, na nakakawalang gana. Nakakatamad pumunta ng church. Amen po ba? May mga toxic sa loob ng church. Amen? May mga kasamaan ka ng loob sa loob ng church. Pero hindi yun ang dahilan para umalis ka o tumalikod ka sa paglilingkod sa Diyos. Doon mo susubukin ang iyong pananampalataya kung hanggang saan ka tapat sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yan po, mga kapatid. Kaya mga kapatid, lahat tayo susubukin. Hindi pwedeng hindi po, mga kapatid. Para sa mga mananampalataya, sa mga lingkod ng Diyos,
ihanda ninyo yung inyong mga sarili, lalo na to sa mga baguhaan na gusto nang magpasya, magpabautismo. Dapat, bago ka magpabautismo, handa ka harapin yung iyong mga pagdadaanan. Amen. Right. Kasi ang bautismo, kapatid, ay hindi po basta-basta. Amen. Hindi yan isang laro. Right. Na pagka nagsawa ka maglaro, pag ayaw mo na maglaro, gusto mo na huminto. Hindi yan katulad ng isang mainit na kanin. Pag sinubo mo, ay pwede mong iluwa. Amen po ba? Ang bautismo ay isang seryosong bagay Amen. na kung saan ang pinag-uusapan ay ang kaligtasan mo. Right. Praise the Lord. Amen? Kaya huwag po nating baliwalain yung tinanggap natin, mga kapatid. Amen. Dapat manindigan ka. Dapat i-advance mo ang iyong isip sa iyong mga pagdadaanan. Kasi unang-una, sa paglilingkod mo sa Panginoon, ang una mong makakalaban ay ang pamilya mo. Amen? Amen. Tututulang ka nila. Marami silang pwedeng sabihin sa'yo. Masasakit na salita. Demonyo kang bata ka. Ano ka ba? Nasasapian ka na. Amen? Demonyo ka talaga. Simula na kung nag-ano ka dyan, nag-church ka dyan. Hindi ko alam kung anong demonyo na sumapi sa'yo. Naranasan niyo yun? Amen? Ganon mga kapatid, masasakit. Sige, pumunta ka pa sa church. Wala ka nang uuwian na bahay. Sige, punta ka ng church. Pagbalik mo dito, yung mga gamit mo, nasa labas na. Lumayas ka! Ang tigas ng ulo mong bata ka! Amen po ba? Sino nakaka-relate, mga kapatid? Amen. Amen po ba? So, hindi pa yun. Marami ka pang pagdadaanan. Minsan, si Satanas, gagamitin ng mga kaibigan mo. Yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Para ma-distract ka sa pananampalataya mo. Para manghina ka, manglupaypay ka, mawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Pero mga kapatid, pinakikiusap ko, huwag na huwag kayong bibitaw kahit anong mangyari. Manatili kayo. Amen po ba? Manatili tayong naka-standing sapagkat lahat ng pinagdaanan natin, nakikita yan ng Diyos. Praise the Lord. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Amen. Kahit nasa gitna ka ng kamatayan, kasama mo ang Diyos. Amen. Amen po ba? Kasama mo siya. Kaya may mga tao na akala nila sa kanilang sarili na parang wala silang kamatayan. Wala silang kamatayan na akala nila hindi na sila mamamatay. Kaya kung akala mo kung sino sila, kung makapagyabang, kung makapagmataas. Amen po ba? Kaya mga kapatid, huwag tayong mamaliit ng tao. Amen. Hindi mo alam o hindi mo hawak ang kapalaran mo. Right. Kung ikaw ay nasa ibabaw, kung ikaw nagmamata ng mga taong nasa baba, tandaan mo, pag pumihit ang panahon, baka ikaw naman ang nasa baba. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong basta-basta mga kapatid na magmamata tayo ng tao. Na mag-aano tayo ng kapwa natin. Baka mamaya, kung masunugan ka, tapos walang ibang tutulong sa'yo, mga kapitbahay mo. Dahil, ay, hayaan mo siya. Masungit yan. Matapobre yan. Walang tutulong sa'yo. Amen po ba? Kaya buti sa isang tao pag siya'y isang taong matulungin at marunong tumingin sa mga nasa baba. Amen po ba? Kaya mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, huwag tayong magmamata ng mga tao. Hanggat kailangan na tumulong at nararamdaman mo, tinihipo ka ng Diyos na dapat kang tumulong ka. Kahit hindi malaking bagay, kahit sa maliit na bagay, tumulong ka kung yan ang gusto ng Panginoon na dapat mong gawin. Amen po ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, may mga tao talagang ganito. Kaya kung gamitin nila ang kanilang buhay mga kapatid,
hallelujah, parang wala ng katapusan. Parang wala na pong katapusan, mga kapatid. Kaya napakasaklap po, mga kapatid, hallelujah, at nakakalungkot na ganito nila gamitin ang kanilang buhay. Hindi nila nalalaman ang salita ng Diyos. Bakit? Ayaw kasi nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Minsan, pag dumarating ang salita ng Diyos sa kanila, tinatakbuhan pa nila. Tinataguan nila. Yung iba nga, nagtatago sa ilalim ng lemesa eh. Nagtatago sa kwarto. Nagtatago sa ilalim ng kama. Amen po ba? Tinatanggihan ng mga taong ito ang kaligtasan na pinapaabot sa kanila. Kaya nga mga kapatid, gaya po ng sabi ko sa bawat isa sa atin, pag dumating sa iyo ang salita ng Diyos, dapat pakinggan mo na. Ganapin mo na. Kasi yun na ang panahon ng iyong kaligtasan. Yun na yung panahon na tinatawag ka ng Diyos. Yun na yung panahon, kapatid, para malaman mo ang katotohanan. Pero dapat huwag nating baliwalain. Huwag nating baliwalain, mga kapatid, lalo na sa mga bisita po natin. Amen po ba? Praise the Lord, hallelujah. So, titignan natin, mga kapatid, hallelujah, at sabi rin ng Biblia, ang paglikha niya sa tao, lalaki at babae. Wala po dong bakla at tomboy. Tandaan ninyo, ang babae ay ibinigay ng Diyos para sa lalaki. Amen. Amen po. At mga kapatid, wala pong nakasaad sa Biblia na pwedeng magrelasyon ang lalaki sa lalaki at sa babae. Hindi yun kaya pinapahintulutan ng Diyos. Sapagkat sa harapan ng Diyos ay kasuklam-suklam po yun, mga kapatid. Amen po ba? Kasi ang nilikha niya lang, lalaki at babae. Amen po? So ngayon, mga kapatid, praise the Lord. Alam niyo po ba, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng buhay para gamitin natin ito sa mabuti, sa tamang pamamaraan. Sabi sa Efeso 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ito ang nais ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos dapat na mangyari. Amen po ba? Pero hindi po ganun ang nangyari, mga kapatid. Alam niyo po ba, dapat maganda ang plano ng Diyos sa tao. Alam niyo po ba, dapat ang tao, hindi dapat namamatay. Dapat ang tao, hindi dapat nagtatrabaho. Kasi ang pagkakalikha niya sa tao, lahat ng bagay na pangangailangan ng tao ay nandun na. Kung nagugutom ka, kukuha ka na lang, kakain ka na lang. Ayun na lang dapat ang purpose ng tao. Pero dahil sa kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos, hindi naging maganda ang naging resulta. Doon pumasok ang kasalanan. Kaya nung pumasok ang kasalanan, mga kapatid, doon na naghirap ang tao. Doon na nagkaroon ng kamatayan. Doon na ang tao ay dapat magpawis para makakain. Amen po ba? Yan ang sumpa ng Diyos sa tao. Yan po, mga kapatid. No, kaya nga sabi ng Biblia, no, sa alabok ka nang galing, kaya sa alabok ka rin babalik. Sa alabok ka rin babalik, kapatid. Sa alabok ka rin, babalik ka rin sa lupa. Amen po ba? So yan po ngayon, mga kapatid, ang salita ng Diyos na ipinapabatid sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Ngayon, mga kapatid, ang purpose ng ating buhay, kung tatanungin kayo, ano ba talaga ang purpose ng buhay mo? Ano ba ang purpose ng iyong buhay? At bakit ka nabubuhay? Anong purpose ng buhay mo? Sabi dito sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tingnan ninyo, mga kapatid, ito ang purpose ng buhay mo o ito ang purpose ng tao. Una, mga kapatid, dapat ang tao ay matakot sa Diyos. Hindi matakot kung saan-saan. Matakot sa multo, matakot sa asawa, matakot sa mga kaibigan,
Mga kapatid, yan yung ganyang takot, mga kapatid. Mali yan. Amen. Hindi maganda ang naitutulot yan, kapatid. Ilalagay ka lang yan sa kapahamakan. Pero yung takot na nanggagaling sa Diyos, ito ang magpapaayos ng iyong buhay at magliligtas sa kaluluwa mo. Amen po ba? Yan po, mga kapatid. Pero kung minsan, yung takot na meron tayo, kung saan natin ginagamit. Makaamoy ka lang ng patis, takot ka na. Makaamoy ka lang ng gumamela, may multo. Di ba? Kung ano-ano, mga kapatid, ang ating kinatutukutan na wala namang kabuluhan at wala namang kakwenta-kwenta sa harapan ng Diyos. Dapat yung takot na meron ka, ginagamit mo yan sa harapan ng Diyos para yun yung maging dahilan para sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Yan po yun, mga kapatid. Pero minsan, yung takot, yun ang nagiging dahilan kung bakit lumalayo ka sa Diyos. Takot akong mawala siya eh. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kaya dahil takot kang mawala, kaya kahit anong sasabihin niya, susundin mo kahit hindi na kalooban ng Diyos. Ano? Sino pipilin mo? Yung church mo ako? Ikaw na lang. Mga kapatid, huwag ninyong ipagpapalit ang kaligtasan na tinanggap ninyo. Amen. Dahil lang sa babae, dahil lang sa lalaki, dahil lang sa mga gamit. Mga kapatid, bakit? Kaya ka bang iligtas ng girlfriend mo? Ng boyfriend mo? Kaya ka bang iligtas ng mga gamit mo? Kaya ka bang iligtas ng kayamanan mo? Hindi. Pero tandaan mo, yung Diyos, kaya kang bigyan ng magandang asawa Praise the Lord. at mabuting asawa. Kaya kang bigyan ng kayamanan ng Diyos. Pero yung mga yan, hindi ka kayang bigyan ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? So, mga kapatid, praise the Lord, buksan natin ang ating kaisipan na dapat yung takot na meron tayo ay ginagamit natin ito sa harapan ng Diyos para ito ang maging dahilan para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi kung minsan, hallelujah, kaya hindi tayo makasunod-sunod sa kalooban ng Diyos kasi nawawala na tayo ng takot sa Diyos. Amen po ba? At ito pa isang masaklap. Sabi ko pa kanina, pag ang isang patay, kahit anong gawin mo dyan, kahit sigaw-sigawan mo yan, kahit kurut-kurutin mo yan, kahit suntok-suntukin mo yan, wala nang pakiramdam yan. Pero hindi nyo alam, may tinutukoy din sa Biblia, kahit na ikaw'y buhay, pero sa harapan niya, patay ka. Amen po ba? Kaya pala ganito, kahit gaano kasakit ang salita ng Diyos, walang talab sa Kanya, walang pakiramdam. Wala talaga. Alos kulang na lang banggitin mo yung pangalan niya. Emat! Ang kulit mo! Kulang na lang, mga kapatid. Ganon. Kaya mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, walang magandang maidudulot yung takot dito sa sanlibutan. Dapat kung matakot ka sa Diyos, yun ngayon naging dahilan, mga kapatid, kung ba't di na ako takot sa patay. Yun ngayon dahilan kung ba't di na ako takot sa multo eh. Kahit yung panahon na ako'y natutulog sa bahay ng lola ko, ako lang mag-isa. Kahit hinahakbang-hakbangan nila ako, nararamdaman ko yung yapak ng kanilang mga paa. Naglalaro sila doon. Kasi nakadapa ako eh. Tulog eh. Sabi ko, bahala kayo basta ako matutulog. Bahala kayo. Ayun yung kagandahan, mga kapatid. Kasi yung takot na meron ka sa Diyos, nawawala yung takot na makamulong takot. Amen po ba? Yun lang po ba, mga kapatid? Hindi po. Ang sabi rin ng Biblia, kaya ka rin nilikha ng Diyos. Ang purpose mo rin para sundin ang kalooban ng Diyos. Yung mga utos ng Diyos. Yun dapat eh. Yun dapat ang ating ginagawa. Pero minsan sa atin, bilang isang mga tao, kung ano-ano ang sinusunod natin. Kung ano-ano ang pinaniniwalaan natin. Kung ano-anong aral na tinatanggap natin at sinusunod natin. Mga kapatid, tigil-tigilan na natin ito. Yung mga ganitong paniniwala. Amen. Na hindi naman nakakatulong sa pananampalataya natin. Kung hindi, ito lang naman
yung magiging dahilan kung bakit ka mapapahamak. Pag ang isang tao, patay na, patay na. Kaya mga kapatid, at huwag din sanang mangyari na sa harapan ng Diyos ay ikaw'y patay. Amen. Kasi pag sa oras na ikaw'y patay sa harapan ng Diyos, kahit buhay ka, wala nang magiging talab sa iyo ang salita ng Diyos. Kahit sigaw-sigawan mo yan, kahit tukuyin mo yan, ang mangyayari dyan, yung salita ng Diyos, ikasasama pa nila. Amen. Amen po ba? Bakit? Kasi patay sila sa harapan ng Diyos. Yan po mga kapatid. So mga kapatid, yan ang tungkulin dapat natin mga kapatid. No, bilang isang tao, na bilang ikaw ay nabubuhay at binigyan ng buhay ng Panginoon. Yan dapat ang ginagawa ng tao. Pero hindi yan ang ginagawa ng tao. Amen po ba? Kaya ano po ang nangyari? Ang tao, marami ng pinaniniwalaan. Marami ng pananaw sa buhay. Basta ako, kahit hindi ako magsimba, basta meron akong Diyos sa puso ko. Understood na yun. Mga kapatid, tandaan ninyo, isang bagay din na nakasulat sa Biblia na huwag ninyong kakaligtaan ang araw ng pagtitipon na gaya ng ginagawa nung una. Amen po ba? Isa rin yan. Kaya nga mga kapatid, dahil binabaliwala mong pagsamba, kaya ano nangyayari? Nawawala rin ang salita ng Diyos sa'yo. At hindi mo rin alam, yun ang nagiging dahilan kung bakit namamatay ka na sa pananampalataya. Kasi nag-iiba na ang pananaw mo. Nag-iiba na ang paniniwala mo. Yan mga kapatid. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kapatid sa ganyang bagay. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng pagtitipon na ito na hindi dapat ito ay kinakaligtaan natin. Amen. Dapat dinadaluhan natin. At huwag naman di sanang mangyari, nandito ka nga sa loob ng church, pero parang wala ka pa rin. Naranasan nyo? Pero yung isip mo, nasa ibang dimension. Nasa ibang dimension mga kapatid. So, ano nangyayari? Wala ka rin nauunawaan sa salita ng Diyos. Dapat nga ninanamnam natin ang salita ng Diyos eh. Ninanamnam natin yun eh. Amen po ba? So, ngayon mga kapatid, sa mga bisita natin, alam na ba natin kung ano ang purpose ng buhay natin? Yun ang purpose dapat ng buhay natin. Kaya kung minsan mga kapatid, sablay-sablay ang buhay natin. Amen po ba? May mga tao nakakasawa ng buhay na ito. Paulit-ulit na lang. Ito na ba talaga yung buhay? Anak ka ng toko, ito na ba ang buhay na to? Panginoon, ito na ba binigay mong buhay sa akin? Sinisi pa ang Panginoon. Amen po ba? Binigyan ka niya na ng buhay, binigyan ka niya ng lakas, pero ang nangyayari pa rin, sinisisi mo pa rin ang Panginoon. Panginoon, bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit nga ba? Kasi ang gusto ng Diyos, gamitin mo ang buhay mo sa mabuti, sa paglilingkod sa Kanya. Pero ginagamit mo ang buhay mo sa mga bagay na nasa mundong ito, na kung saan lalo kang masisira. Amen. Amen po ba? Na mas lalo kang nasisira. So, ngayon mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, mga kapatid, gamitin natin ang buhay natin sa tamang paraan. Ngayon nalaman natin kung anong purpose ng buhay natin. Ito ang dapat natin gawin. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang kalooban o ang kanyang mga utos, mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Sunod, ang tao pag malakas pa, walang takot sa Diyos. Ito rin ang misan sa nakakairita sa tao. Pag siya'y malakas pa, hala, sige, kahit anong gawin niya, magpakalaklak, magpakabisyo, gawin niyo ano niya, kasi malakas pa siya eh. Walang Diyos-Diyos. Tama? Walang Diyos-Diyos. Pero pag siya'y nasa panig na ng karamdaman, o nalalatay na siya sa higaan, sa madaling salita, pag malapit na siyang mamatay, doon siya nagkakaroon ng pagkakilala sa Diyos.
Tuloy na ikaw na meron ka pang lakas, hindi mo ginamit sa Diyos. Kung ano-ano pinaggagawa mo sa buhay mo. Tapos ngayon, kung kailan ganito ka na, doon mo lang maaalala ang Diyos. Mga kapatid, so late. Late na mga kapatid. Kasi marami ng pagkakataon na ibinigay sa'yo. Maraming beses mo nang narinig ang salita ng Diyos sa TV, sa radyo, o kung saan pa na nangangaral dyan sa daan. Narinig mo na ang salita ng Diyos. Dapat, yun na yung dapat na ginagawa mo. Yun na yung simula ng pagtawag sa'yo ng Diyos. Pero dahil, mga kapatid, mas pinapakinggan mo pa rin ang mundong ito. Kaya marami kang nagiging sablay. Kaya hindi mo lubos na nakikilala ang ating Panginoon. Kaya sabi dito sa Matthew 10:32 hanggang 33, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. 33, datapat sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ito mga kapatid ang pinakamasaklap na pangyayari. Kung sino man ang ikahiya ang Diyos sa harap ng mga tao, ikakahiya rin siya sa harap ng kanyang Ama. Pero pag ang isang tao, hindi niya kinakahiya ang Diyos, mga kapatid, sabi niya, hindi niya rin ito ikinakahiya. Ang Diyos, huwag nating ikahiya. Kasi pag ganun ang ginagawa natin, hallelujah, ikakahiya rin tayo pagdating ng panahon. Kaya naalala ko yung isang talata sa Biblia po, mga kapatid, na sinasabi, yung kumatok na itong mga 5 berhen, pagka, Panginoon, papasukin niyo kami. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo, kayong mga tampalasan. Tingnan niyo, gaano kasakit yun. Mga kapatid, na tinanggihan ka ng Panginoon at ginawa kang tampalasan ka. Amen po ba? So, yan po, mga kapatid. So, ulitin ko, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, huwag po natin ikakahiya ang Diyos. No? Dapat bagkos, iyo pa itong ibinabahagi, iyo pa itong isinishare sa iba. Para pagdating ng panahon, kung aharap ka man sa Panginoon, ay hindi ka niya rin ikakahiya. Hindi ka maging tulad sa mga tao po, mga kapatid, hallelujah, na tinanggi sila ng Panginoon at hindi sila pinapasok sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? So ngayon mga kapatid, dito na po tayo sa conclusion. Praise the Lord. At bago po ako magtapos, mga kapatid, basahin po muna natin ang Luke 16:22 hanggang 24 na sinasabi po dito. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. 23, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Sa mga kapatid, isa itong patunay na sa atin, mga kapatid, na inihahatid ng Diyos na totoo pong merong impyerno. At syempre, totoo rin merong langit. Kung babasahin natin, mga kapatid, itong kwentong ito, yung sa mayaman at sa mahirap na si Lazaro, na sinasabi, ang itong mayaman na ito, nagpakasasa siya sa habang siya'y nabubuhay. Samantalang itong mahirap na ito na si Lazaro, sabi niya, sabi ng Biblia, maraming sugat at ang kanyang kinakain ay mga mumu. At dinidilaan pa ang kanyang mga sugat ng aso. Ganito po, mga kapatid, ilarawan ng Biblia po. So kung titignan po natin, si Lazaro, buong buhay niya, sumunod siya
kahit naghihirap siya, kahit na siya mga kapatid, ay hallelujah, isang pulubi na lang, pero hindi siya umalis sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nanatili siyang naging tapat sa Diyos, sa harapan ng Panginoon. Ngunit itong mayaman na ito mga kapatid, yung kanyang buhay na ipinagkatiwala sa kanya, inilagay niya sa walang kabuluhan. Kaya nung sereho silang mamatay mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, hallelujah, sabi ng Biblia, si Lazaro napunta sa sinapupunan ni Abraham. Ngunit itong mayaman na ito, napunta siya sa pagdurusa. Kaya ang sabi niya mga kapatid, basahin natin sa 24, at siya'y sumisigaw siya. Ibig sabihin, ganun kasakit. Sumisigaw na sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Itubog man lang sa tubig ang kanyang daliri. Daliri at palamigin ang aking dila. Kahit yung daliri itubog, ano lang sa dila niya. Para yung uhaw ay mahibsan mga kapatid. Pero ano ang nangyari? Sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Yan mga kapatid, i-describe ng Biblia kung gaano kahirap doon sa pagdurusa. O sa madaling salita, sa impyerno po mga kapatid. Ganun po kahirap at napakasakit. Ngayon, ito ang tanong mga kapatid para sa ating mga bisita. Kailan ka maniniwala sa Diyos pag nandun ka na sa impyerno? Sara naman sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Kailan ka magsiseryoso sa paglilingkod mo? Pagka nahinarapan ka, nasarap ka ng Panginoon? Pag nasa harap ka na ng Panginoon, wala nang pagsisisi kapatid. Kasi yun na yung judgment na hinihintay. Na kung saan ay hahatulang ka na kahit anong gawin mo, ay wala ka nang magagawa. Kahit gaano ka kayaman dito sa lupa, hindi yan kailangan ng Panginoon, ang iyong kayamanan. Hindi mo mabibili yung kaligtasan mo. Kaya tandaan natin mga kapatid, pag ang tao namatay, kahit marami siyang ari-arian, hindi niya yan may dadala sa hukay. Hindi niya yan madadala sa kabilang buhay. Ang gusto ng Diyos sa panahon na ito, mga kapatid, ang tao ay makilala sa Kanya o manumbalik sa Kanya para matamo niya ang kaligtasan. Amen? So mga kapatid, huwag nating hayaan pa na maging huli na ang lahat. Na saka lang tayo maniniwala pag mamamatay ka na. Saka lang maniniwala pag kinuha na ang buhay mo. Huwag po mga kapatid. At ito naman po sa mga mananampalataya. Para sa ating pamilya at mga kaibigan. Hahayaan niyo ba sila na wala na tayong gagawin? Na pagdating ng panahon, nasa pagdurusa rin sila. Ikaw ang nakakaalam ng katotohanan, dapat alam mo kung anong gawin mo para ang tao ay maligtas. O ang iyong pamilya, o ang iyong mga kaibigan, kaklase, katrabaho. Mga kapatid, dapat alam mo. Ikaw ang may alam, ikaw ang may bitbit ng salita ng Diyos. Dapat ibahagi mo. Amen po ba? Hindi yung ikaw may bitbit ka ng salita ng Diyos, pero tinitiko mo ang iyong bibig. Mga kapatid, huwag. Ibahagi mo ang salita ng Diyos. So sa oras na ito mga kapatid, isang bagay o aral. So tumayo po tayo mga kapatid. At tayo'y magpupuri sa Panginoon. Sa oras na ito mga kapatid, ang pagsisisi hindi sa kamatayan. Ang pagsisisi hindi sa kabilang buhay. Ang pagsisisi ay dito. Mga kapatid, hallelujah. Dapat dito pa lang sa lupa, ang iyong buhay ay ginagamit mo na sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dapat ang ating buhay ay hindi na natin ito ginagamit sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga kapatid, tandaan mo, ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Ngunit kung ito ay iyong sisirain, ang templo ng Diyos, ay tandaan mo, sisirain ka rin ng Diyos. Amen.
Hallelujah! Kaya huwag kang magtaka, mga kapatid, kung pagdating ng panahon ay ang iyong buhay ay nagkaroon, ay yung iyong katawan ay nagkaroon na ng mga sakit. Na sari-saring sakit. Bakit? Paano mo ba ginamit ang iyong buhay? Di ba binasak mo ang iyong buhay? Kaya huwag mong sisihin ang Panginoon pagdating ng panahon. Huwag mo siyang sisihin, Panginoon, bakit nagkakaganito ang aking buhay? Tandaan mo, ikaw ang pumili ng sarili mong landas. Amen. Right. Amen? Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para makilala siya. Binigyan ka ng pagkakataon para marinig mo ang salita ng Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon para malaman mo ang kaligtasan, pero binaliwala mo. Hindi yun ang gusto ng Diyos, kapatid. Amen. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, kung may mga bagay pa tayo na ginagawang pagkakamali sa buhay, hindi pa huli. May pagkakataon pa. May pagkakataon pa para ang iyong sarili ay ilapit mo sa Diyos. May pagkakataon pa para ang buhay mo ibigay mo sa Panginoon at maglingkod ka sa Kanya ng totoo, kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Ito ang isang bagay na gusto ko pang sabihin bago ko ibigay sa MC. Hallelujah. Walang ibang nais ang Diyos kung hindi mapabuti ang tao. Pero kung ayaw niyang mapabuti, wala rin magagawa ang Diyos. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, magpuri po tayo sa ating Panginoon at ibinibigay ko na po